Tiro na ako ning Ginong Diyos nung naning sukat kong sabyan, ban apasiknaan kula ding mibabayatnan. Diri na akong sikanan balang abak, ban itang turo na ka ako, kakong pakiramdaman. Iko ang sablang ating takot king Ginoo, at maminto karing amano ning kayong talasuyo. Mapalyaring ingdalan akekong daralanan, tuleyang madalumdum. Makanyan man king Ginuyo ibili, ingkekong kapanaligan. Magtiwala kayo king kekong Diyos.
mata sa kapurian Ginoo ibabiyemi kaya ka kingaldongay ni pablasang ing lugod mo kaya kami magbayo Ginoo. Salamat king paruminggong milabas Ginoo, iningat mo kami penwanan dininan sikanan Ginoo at apagtagumpayan ing nanumang pagsubok king biye. Ginoo salamat at pasibayo mi tipon-tipon kami kaming anak mo. Kilalanan mi na ingaldongay ni Ginoo karapat dapat miyang ipagkalog kaya ka. Ginoo kabang mi susunduin kaya kaming pamanyamba lako mo'y nano mga lalahanin ban kanita kaya kamo makataunin kaya kaming pusot kaisipan ban king kasuywanay ni Ginoo ing mensahe ay biyan na kaya kami ayang tinjan miyat ay nano ing kahalagaan at king kaya kaming biye at king kaya kaming pamaghayo Ginoo ideti maging sandatala king panibayong paruminggo panibayong biye bang magsikanan king kaya kaming biye tipuin kaya kaming hadwan kilagyo ng Jesus. Amen. Good morning po. Bahay po yung kakatamo pong mapilan announcements. Beritaya mo pong i-recognize at welcome po natin si Brother William Fajardo. Welcome back. At tayo? Okay, welcome back. At kung mayroon pong aalis, ay may bumalik, may aalis naman po. Papuntang Australia, si kapatid na Limbuel Maniago sa October 19. Isama po natin siya sa panalangin. Okay po. So kung mayroon pa pong mga announcement dyan, na pwede nyo pong padala sa akin. Okay po. Yan po rin kakatamo pong manalangin. Nakareng anak. Tapos, yan po. Keng oras na 3:00, ninggat panapon, may kaatin pong Children's Got Talent. Pwede pong muntatamo kini at witness tamo po yung talent nung nanoy nga tindarening anak. Tapos po king October 21, ing deng kay babaynan, mag-jogging lang jogging. Fellowship. With devotion, king Beverly Place, king masamat. Lasing ko na ni nga ba, kayo po nga kebabay na bisang magbawas kolesterol. Makyabe na ko po Kenny. Tapos po king October 22, Evangelistic Sunday po. Together na po ininiapin po itang kakatamong contemporary worship service. Deni pong kakatamo, mag-invite tamo po. Agkatala po rin kakatamong Abe Bale. Nung burita mo pong maging kabahagi tala naman nung makananing aranasan tamong tula, ampon nung balo tamong itamo at itamong kasiguraduan king kakatang kaligtasan na datang yung panahon, meras tamo ketang mapupus na yung biya tamo king yato. Sana rin kaluguran tamo naman king biya, abe tala naman kiligaya banwa. Ne po, inya, mika atin tamo sa hanang passion ka rin kaya katamong kaluguran, rin kaya katamong kapatid. Agkatala po, kaluguran, ampon din kaya katamo pong siping bale. Nung magkasakit tamo pong managkatumpis ng tano pong isipan ninit ang agkatamo at ipanalangin tamo na sanapin tukiya kaya katamo kasi ini po obrane po ning evangelist, ning kaya katamo pong witness. So, ita naman po katanggat panapon, natin tamo pong deta pong tuturong Sunday School, Bible Studies, Junior League Teachers, mika atin pong fellowship, maganap mo naman king Beverly Place. 4:00 na po ninggat panapon naman kanta.
Then, budeng kaya katamo pong kebabaynan, ningis Pampanga District, mikatila pong Fellowship of the Liscoins, na maganap king Mountain View UMC Arayat, king ganap alas 7 na ningabak. Then, October 29 po, kaya katamo pong Grand Memorial Sunday. Then, atin pa pong Child Sunday School Teachers briefing para karenganak tuturo. Okay po? Next po. Ayan po keng October 29, ita pong yearly Pampak Pray. Pray Pampak Pray, year 3 na po keng Angeles City, king Pandan po, king Alders Gate. Dito pong Bisang Muntaken, 1:30, ang gaya pong alas 4, ninggat panapon. Sunday ya po. Next po. Then pong kaya kayong workers, atin la pong Mental Health Psycho-Spiritual Support Seminar. Bring na sabihan, mikati kami pong mental health seminar. Kami pong workers na maganap po kayong GNA Private Resorts. Okay, next po. Then po rin katamo pong financial updates. Pakilaway yun na lang mo po. Okay po, i-follow tayo po yung page na ning Disciples UMC. Okay, happy birthday po, karening kapatid mo. Mag-celebrate la po ngayon ng aldong iti, Mercedita Dungo, Jade Lexin Salita, Prince John Avelorn Miranda, King 16 tomorrow po ni Liza Canlas, Alberto Gorospe, Laika Dizon, King 18, Hebron, Hosayas Mangaw, Sian Cyrus Calma, Andrew Heroso, Anjo Neil Lissing, Franz Eisen Willard, Bria Manyakop, 19, mag-celebrate na yung pong birthday na Aida Esguera, then 20, Louis Atienza and Lizelle Atienza, 21, Jimar Jasly Canlas, Caridad Esguera, Robert Baluyot, Herajin Kiambao. Happy birthday po kaya kayo. Naman misulat kayo ni makanyan man, happy birthday pa rin. So pagkantatala po. Good morning po, kaya katamangan. Ayan, good morning. At ko pong binasang verse which is in kaya katama pong text today. Sabi na po King Matthew chapter 22 verse 14. For many are invited, but few are chosen. In Tagalog po, marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili. Ikatamangan po, miras na king darkest part of our life. Or at least, miras king point na magkasagit ta na karimpagdalanan. God helped us when we needed Him the most. He was there when we've lost all hope. But He became our light in the darkness. Iyan yung magsilbing hope tamo kin times na mawawalan ta ng pag-asa. But I want to remind you na God helped you for a purpose. He chose you to be His faithful servant. We could have stayed at home, sleeping, or just minding our own businesses in life.
But because you know within yourself that God chose you, you answered His calling. Because you know that you are one of the few people that God chose. Kaya tiyuta mo po, Kenny, sisimba at ready magpuri ng lagyuno. Kaya agkatanda kayo nga pong talakad, para sabay-sabay tayong purihan ng kakatamang Kenny.
that we know that we are one out of the few people that God chose. Let's go to Jesus. Sabi king song, you call me to your purpose. I want to remind you ulit, God chose you. We are here, Lord, to say that we will run to you and to your words of truth. For we know na ilid mo kami. Truth and light na maluwat ming pantunan at syukaya kaili and the guide mo kami. We are here to thank you for choosing us. We answered your call, for we know na you see something greater that we don't. Balo na, what's great for us? That's why He chose you. He chose us. So together, sabay-sabay tayo pong ikanta and declare na Lord, I will run to you. Your hand, it comforts me from to the dead. You call me to your purpose. As angels understand, for your glory may draw all men as your loving grace demand.
mapagpalang Diyos, pinanggagalingan ng lahat ng kabanalan, kabutihan, at mga pagpapala. Nararapat lamang, Panginoong Diyos, na Ikaw ay aming sambahin, purihin at pasalamatan. Lalong higit, Panginoon, sa umagang ito, na inyong pinagkaloob sa amin upang bigyan kami ng pagkakataon maging bahagi ng iisang dakilang layunin. Ang Ikaw ay aming purihin, sambahin at pasalamatan sa Espiritu at katotohanan. Narito po, Panginoon Diyos, kami na inyong tinawag upang magsama-samang magbulay-bulay, magsama-samang magpapahayag ng aming puso't damdamin sa pamamagitan ng aming pagsama-samang pananambahan. Dahil dito, Panginoon Diyos, naniniwala kami na patuloy kang kumikilos sa kalagitnaan namin, na kung saan, Panginoon Diyos, tinitingnan po ninyo, minamasdan na may paggiliw kung ano ang laman ng aming puso at ang aming isipan. Ano man, Panginoon Diyos, ang nakita mong pagkakamali sa amin. Ano man, Panginoon Diyos, na ginawa namin, nagawa namin, Panginoon, na hindi nagdulot ng ngiti sa iyo. Nagpapakumbaba po kami upang patuloy na humingi ng kapatawaran. Linisin mo po, Panginoon Diyos, ang aming puso't isipan upang sa pagsama-sama naming pananambahan ay marinig namin ang inyong tinig. Matutunan namin at maisabuhay ang mensaheng inihanda ninyo para sa amin. At patuloy din namin, Panginoon Diyos, dinadalangin ang aming mga kapatid na narito ngayon, umaasa sa inyong biyaya, umaasa, Panginoon Diyos, sa iyong awa, na inilalapit ang kanilang buhay. Inilalapit, Panginoon Diyos, maging ang kanilang mahal sa buhay na mayroong karamdaman sa kanilang katawan na nagdudulot ng paghihirap. Iabot po ninyo, Panginoon, ang inyong mapagpalang kamay upang ipagkaloob ang kagalingan sa Kanya. Siya, Panginoon, na lumalapit sa iyo, nagtitiwala para sa Kanyang kahilingan, sa Kanyang mga mahal sa buhay, sa Kanyang trabaho, sa kanilang pagsama-sama bilang pamilya. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, kasama ng aming mga kapatiran na nasa kanilang tahanan, nasa kanilang trabaho, nasa ibang bansa. Panginoon, kami po'y sama-samang lumalapit sa iyo. Tanggapin mo po ang aming pananambahang ito. At patuloy po, Panginoon Diyos, sa paglapit namin sa mga suliranin namin sa buhay. Kasama, Panginoon Diyos, ng inyong patnubay, ang lahat ng aming mga hamon ay mapagtatanggupayan namin sapagkat Ikaw ang aming kalakasan. Aming Ama, mapagpalang Diyos, dinadalangin din namin ang bansang Israel, na kung saan, Panginoon Diyos, bumabalot ang dilim dahil sa kaguluhang nagaganap. Walang mananalo sa anumang uri ng labanan. Subalit, Panginoon Diyos, ang inyo pa ring pagmamahal ang siyang aming inaasahan upang sama-sama kaming dumulog para sa kanila na magkaroon ng higit na katahimikan. Kasama, Panginoon Diyos, ng aming mga
kababayan na apektado doon. Bigyan mo po sila ng kapayapaan, Panginoon. Bigyan mo po sila ng katatagan. At inihiling po namin sa iyong dakilang pangalan na magkaroon na ng kapayapaan at pagkakasundo. Dalangin din namin, Panginoon Diyos, ang aming bansa. Ang aming mga leaders. Pagpalain mo po, Panginoon, simula sa national hanggang sa barangay levels, Panginoon, na kung saan sila ang ginamit mo at inipo upang maging lingkod. Pagpalain mo po sila, Panginoon Diyos. Pagpalain mo rin, Panginoon Diyos, sila na nagse-celebrate ng kanilang mga kaarawan, kanilang birthday, Panginoon. Tanggapin mo po ang kanilang pasasalamat. At dalangin din namin, Panginoon Diyos, ang kanilang masaganang buhay sa darating pang mga taon. Dinadalangin ko po ang The Disciples United Methodist Church, ang kanyang ministries, Panginoon, sa mga bata hanggang sa mga kalalakinan, sa mga may edad. Higit pong maranasan, Panginoon Diyos, ang inyong patnubay sa kanila. Inihiling ko rin, Panginoon Diyos, sila, Panginoon, na nagpapahayag ng kanilang pasasalamat sa pagpapalang tinanggap nila. Kasama po ng aming dalangin ay ang patnubay po ninyo kay kapatid na Limuel na pupunta sa Australia sa October 19. Ingatan mo po, Panginoon, pagpalain mo siya, kasama, Panginoon, ng lahat ng iyong mga hinirang na nagbabalak sa isang magandang buhay. Makita nila at maranasan ito. At samahan mo kami, Panginoon, sa pananambahang ito, ang iyong dakilang pag-ibig at presensya ang sumaaming lahat. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Someone's praying, Lord, kumbaya. Someone's praying, Lord, kumbaya. Someone's praying, Lord, kumbaya. Oh Lord, kumbaya. Amen. Bak po kaya katamongan at pasibay po, pupurian kaya po yung ginuking malagong aba kanusan pigkalog na po karimbawat metong at metong kaya katamo. Buri ko mo pong i-share na nung makanano ko pong mayawos bilang Bible study leaders, kalupa na pong palagi na pong sasabihan na narambelya itang baslen kaya mo yung dahalan na po. Kanita po ay ako na po ba, luakalimuan ko na ano na pong hirito. Lakad-lakad ko muna man po kindalan. Kabira po,
Pastor Muñoz po. At niya pong kayabekan to. Pitpid niya pong pitpid king kayang sakin. Ya ko po pala ito. At ito po, balo ko po, metong opportunity po kanako, balo ko po sabi namin king Biblia, alwa, ikaing memili, noon Gino, pinili na ko. Nya, pasalamatan ko po ito. At kani pong Bible study, may bilang leaders, mas akilala kaya po yung Gino, kimbiyeko, at abalo ko po nung nanula pa po retang kaburyano para kanako, at nung makanano ko pong sumulong, king kanakong kasalpantayanan king Gino. Balo ko po yung balang metong at metong kaya katama, at niya pong testimony, niya po, na inaus na ning Gino. Niya po, bilang talasalpan tayo, balo ko po datang ngaldo, metong kayo naman pong tatalakad, kaya pong pulpito ngayon ni. Dakat pong salamat, pasibayo, pupuriyan kaya po yung Gino, pablasang, ako mo po, meging dara ka rin pangunakan ko, noon meging imako naman po. Nya iti po, sabi natin po king Biblia, kahit kami ang anak, pero dakal kayanak. Hanap po king Biblia. Napin po, kahit po single ko, pinandaman ko po itang metong kong ima, karing pangunakan ko, at malagod naman po ka na ako. Nyapin po, dakal salamat ngayon kaya bakan pablasang Gino. Tunepin mago braya, kingeta mo balo. Pasibay po, may puriya po yung Gino. Salamat po.
Hanap po yung mababasa. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Nagandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nihanda ko na ang aking piging, napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kanilang lakad. Ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinungang gaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal. Ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga ang mga pangunahing lansangan ang mga alipin at sinama ang lahat ng natagpuan, masasama't mabubutit, anupat napuno ng mga panuhuhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panahuhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakahimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at manggagalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. May panwanan tamo po karing ama nung may basa. Eka sa makapanasakit, dapat mayakit at karin. Kare amanong matingit, lugod king Gino, lugod king Gino.
Kaya kaming alananggang igpa, pupurenda ka Ginoo at pasalamatan. Lord, salamat kareng anak kareni, kareng binyemong mga lagong boses. Nawa Ginoo, keng kaorasan na ini, binyeda ing karelang boses para aparangalanda ka at apasalamatan. Dadalangin ko Ginoo, nadagdagan mo pa ing karelang sikanan at kadyasnan, lalo na Ginoo, keng pamagdalit at keng karelang pamagaral. I-guide mula parati, Lord, papunta kini king kiyakang ubasan at gamitan, Lord, para lalong ikasulong ng kiyakang ubasan. Ding anak kareni Ginoo, patuloy na mamielang inspirasyon maging karelang king pengari Ginoo at kareng kaparadang anak. At panalangin ko Ginoo na dakala pa ay kaya ta anak na idalagini ulimbalo ko Ginoo, reng anak ang malati. Bistaman ding aliwa eda pa antin dyan, pero maniwala kami Ginoo na ing boses dang areni, ngumniya kapurian kaya Ginoo. Kaya Lord, lukuban mula parati kang kiyang banal Espiritu at tayran bakang taakit da nung makanano ing pangatayid kaya Ginoo, iti Ginoo makayaliwa at ela mi paborendeng anak kareni. Patuloy Lord na gamitan mula ang kakikarelang pamandagol at nawa Ginoo panamdaman da parati na ika ing kiyang Ginoo tagapagligtas at ika kapilanman mula paboren at kaluguran mo reng anak kareni. Hiningan pingkakong dalangin king lagyo ng Jesus. Amen. Inya mingat kayo po ta sabihan nyo, mi bandi ko uli na ning upaya ko at sipagan. Eye kakalingwan ing ginungke kayong Diyos, yaing panibata na ning upaya, ban mi bandi kayo. Ban patunayan no ing katapatan na malibat kanita ang ganangeni, ketang pengako na karing makatwayo. Dabtan tamo po yung kaya katamong pamanayin.
ang ipahayag namin, Panginoong Diyos, ang isang mataas na papuri sa iyo sa pamamagitan ng mga handog ng iyong mga anak. Upang sa pamamagitan nito, Panginoon, maging bahagi din naman kami sa iyong ministry, sa iyong gawain, sa iyong pagpapahayag sa pamamagitan ng bawat isa. At ang mga handog na ito, Panginoon Diyos, ang magsisilbing instrumento. Kung kaya, Panginoon Diyos, inihiling ko po na pagpalain mo ito at ibuhos din naman ang masaganang pagpapala sa Kanya na naghandog nito. Inihiling ko po ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Paniwalan ko po, it's God's greater call. And although ako man po maging active talaga kining church po na ini, katulad na po ning sinabi ko po, magpasalamat ko po. And kagraduate po naman po, may destino na ako po kaagad na po. So, ala ko po talagang chance. Ala ko man pong chance para mag-serve king kakatama pong home church.
Kaya masaya ako po na in-invite niyo ko po. Ayan, thank you po. Karang may nakaisip ka na ako, invite niyo ko po. Para po makapag-share kaning God's message nganing morning po. And saktong-sakto ya po dahil Harris Sunday, burike pong as much as burike pong pasalamatan ng kakataong pong institution, in Harris Memorial College po, burike rin pong pasalamatan ng kakataong pong home church dahil ikayo po ing mag-shape ka na ako for this greater ministry na bilang maging Jokanesa, ne po. And ito po, so salamat po. Ewa po yarin ka na akong kay, itapa mo po itang ka na akong pa magpakilala king sarili ko. Ngayon po, burike pong umpisa ni sermon po na ini, king metong kutang. Ayan. What do you feel when you're invited? Na ano po yung panamdaman tamo po? Kapag when you are invited in a special occasion or in a special event, ne po, itang once in a lifetime event, na ano po itang panamdam na invited kayo? Like po ba? Dahil buriyo po, ne po? Or love? Kasi asahan nyo na mangyari itang event na ita. At dahil in-invite na kayo, you feel love. O kaya, haha, or masayang-masaya kayo na ma-invite kayo. O kaya naman, wow. Kasi, wow, ako in-expect, invited ko Kenny. Tama kanita po. Matula ka at mo in-expect na abe ka pala. O kaya naman po, sad. Baka naman po sad tamo Kenny, ne po. Itang, atin ping makanitang event, pero kayo mipunta. Kasi ting kayong lakad king Boracay, makanita. You feel sad kasi once in a lifetime niya mo, tapos may sakto ya pa kining biyahe ko. Nepo, o kaya angry naman. Kasi bakit may tuloy ni? Bakit nating event na ini? Itigil ang kasal, tapong makanita. And nano ya po yung panamdam yun, nano la po kayong emojis na yan, at karen pong online tamo, nakanya po yung camera, karen pong online tamo, mag-emoji react kayo po. Nano po yung panamdam nyo nung may invite kayo po kaning once in a lifetime event. Ngayon po, nano pong panamdam nyo? Masaya na kayo man po, at saka po hingarap yo. Wala kayo pong choice. Sige po. Ngayon po, kabang pong gagawan kayo po ining sermon ini, ating makanyang invitation, sabi na, field trip to heaven, details inside. Ayan. Ating niya po bang makanya na invitation ng disciples? Ayan. So, niyan po nga basa tutupin na, bala mo threat yan po, na aliyaman mo invitation. Keman po, actually po yako, keman po balong sagutan. Kasi, bakit makanyan yan po? It's a threat. And manakot ya po, and tamo po balo nung makanano tayong sagutan. Pero what if? Yan po yung invitation kaya katamo. Mag-attend kayo po. Kenny naman po, you're invited. Last na mo pong invitation na ini. You're invited to the banqueting table in the kingdom of God. RSVP. How will you respond? So how will you respond? Kening kaya katamo pong message nandin, keng scripture reading tamo po nandin, kening wedding feast na invite tamong God para mag-attend. How will you respond? Burike pong basan ulit ang kaya katamo pong text 2. Sabi na po keng Mateo 22, 1-14. Muling nagsalita si Jesus. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito, sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang mga pagkain. Kinatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya.
at handa na ang lahat. Halina kayo. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kanilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukid at mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Sinunggaban naman ng iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksuin ng mga mamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lingkod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita nyo. Pumunta nga sa mga lansangan ang mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan, masasama at mabubuti at napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tignan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang tao, hindi nakadamit pangkasalan. Tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan? Hindi nakasagot ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, talian ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magnangalit ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili. Many are called, but few are chosen. So para po maging deeper yung kakataong pong understanding, kakataong pong tekstong may basa, dapat tayo pa pong abalo in context na po, nung niya po manggaling itang parable ng Jesus. So, mumuna po dili, context of the time. So, during that time po, it's the last weeks of Jesus. Bayo ya po may pako king krus. And in the midst, during that time po, dahil at yun po ketang climax na po ning story na, dakal na pong mimimwa kaya, dakal na pong religious leaders na alimi kiburi kaya. At nung mag-lectionary reading kayo po for the past few Sundays po, about la po karetang, in parables na po Jesus, about ya po karetang Pharisees, religious leaders na for sure na alila matanggap king langit. Katulad na po ng karelang isipan. So, in audience na po and purpose na po nung bakit niya po sinabi ni, katulad na po nitang karetang religious leaders pin po. And katulad na po retang ketang story, they were invited. Originally, di ba, they are the chosen people. They are, nung ila po talaga itang dapat first batch na mag-attend kening wedding na ini. Pero, alila po mag-attend. Po. And they keep on rejecting it. Kahit dakal na po sinabi ni Jesus karela. And wedding feast po, in symbolism na po ng wedding feast during Jewish times po. Kapag po ating wedding, keng time na ini, paghandaan de po, aliya mo po one-time event. Siguro po mag-1 week event ya po ining wedding na ini. Talagang asahan de po ining wedding na ini. Kaya ini po itang kinay ng Jesus, meging ng symbolism kasi katulad na po ning wedding na po, panayan niya po itang pagdatang na ning kaya kataang pong Messiah or in karela pong tagapagligtas. So ngayon pong alda na ini, buri ko pong mag-share 3 points. Ayan po, the call, the response, and the chosen. So, ulitan tala po, the call, the response, and the chosen. So, mumuna po dili, the call of God. The call of God, mayakit niya po ketang Matthew 22 verses 1 to 4. Ikita mo po na people are invited.
chosen people are invited to the banquet, to the wedding feast. And they keep on rejecting it, po. So the grand invitation extended by the king to the wedding feast represents God's call to all people to partake in His kingdom. So niyan pong ede po tinggap rening chosen people na reni. Mag-invite niya pong aliwa. And good and bad, di ba po, in-invite nala po. And that represents na God's call is to all people. Di ba po, alimo po karitang religious leaders. So He wants everyone to experience joy and fulfillment. Kapag po ating kayo pong party, di ba po, buring-burita pong invite tayo po yung buong San Vicente. Kasi burita mo po na share itang joy na ning celebration tamo ne po. Nung dakal mo pong pera, siguro po na kapag po kasal, invited langan, ring ega na gana. Kasi masaya ka, ketang celebration na ning life mo. At balo ng Lord ni ne po, balo na ini pong event na ini, keniya po mayakit itang son na, which is itang Messiah, na dati da pa pong panayan, itang magligtas karela. And He wants everyone to see na ito ang inyong pinakahihintay, nandito na. Balang makanintaya po nepo. He wants everyone to feel joy. And for individuals to live a life of purpose and meaning in alignment with God's plan. Ayan, so, burina mo rin po na mag-live tamo or ipamuhay tayo po itang pamaging God's chosen tamo, ne po. So, katulad na po nitang may basa, kapag po called ka, ne po, when you are being called to be God's people, to enjoy His kingdom, you are also being called ketang alignment na King Biemo. Ne po. Ali naman po pwedeng na mag-answer ka pinketang call na, pero alwa naman po itang gagawan niyo po, ne po. So God is eager to invite and welcome people. At our job is to reply, ne po. So, ating ko pong ikit na God's great invitation. Sabi na po, basan kayo po ng eye po akakit masyado. God's great invitation. You are cordially invited to spend eternity with God and His family at His home in heaven. If you accept this offer, you will receive an added bonus. You will live the rest of your life on this earth enjoying the benefits of living as a beloved child of the most powerful being in the universe. The only condition, you must become a child of God. At sabi na po kitang tatawli, RSVP required. Niyang po muna, kala ko po kapag atin niya pong RSVP in meto nga invitation, kala ko reserve ya mo po ini, like reserved for 2 people, makanita po. Pero aliya po pala, may nibatan niya po kayong French phrase, sabi na, respondez vous plate. Kaya po balo na po. Ayan po. So, galing niya po kayong French phrase na yan, na ang meaning na po is, respond, if you please. So, if you did not respond, eventually, you're not invited. Di ba po? Eventually, ito pong men-invite kaya kayo, da kayo iyabe, ketang bilang daring munta, kening feast na ini. So, kapag po ating kayo pong invitation na ating pong RSVP, mag-reply kayo po, ne po. Pota po ali kayo po miyabe. At ngayon pong kaya ba kanini, apin po initang call na pong Lord kaya katamo, ne po. There is a need to reply to Him. There is a need to reply kitang call ng Lord kaya katamo. Today, we have an invitation to live a life together with Christ, serving God and experiencing the fulfillment that brings to life. An invitation to be Jesus' disciples, to follow in His footsteps, and ultimately, an invitation to spend eternity with Him. So, win-win situation niya po ini na, once na inaccept niya po in God's call, King Bieyo po,
ali kayo mo po mapagpala king heaven, king end na ning life na ini. Kundi mapagpala kayo po, kini pa mo pong life na ini. Eye po baburi kanita. Niya po, doble-doble po yung blessings tamo. Once na we responded to God's call. So, speaking of response, speaking of responding to God's call, point number 2, the response of humanity. Ayan, the response of humanity. So, ikita mo po, dakhala po responses rening chosen people na reni. Mumuna, they neglected. Dinedma demo po. Kadwa, niyang in-invite dala pa si Bayo, pegtawanan dala, retang servants. O kaya, pangatlo, metong panggewada, pemate dala, ne po, retang servants na mag-invite mo po karela. And they rejected the invitation. And sadly po ne, this is shown to us Christians today. Ne po. Nakalupa na po nining darening chosen people na rin. They received God's call. At yun po yung Messiah, at yun po yung tagapagligtas, at yun po yung Jesus. Ne po. Pero they did not respond. Dededmataya pa rin po ne po. And sadly, this is shown to us. Umuna pong dili, kapag po utusan tamo pong Lord, at siguro rin kaya katamo pong pengari. Alala rin kayo na kan. Ayan. Rin kaya katamo pong pengari at kahit na ano pa man, sabihan tamo po, wait. O kaya bukas na. O kaya pag matanda na lang ako, doon na lang ako magsaserve. Doon na lang ako mag-a-accept doon sa God's call. Lagi tayo pong magpabukas awas na po ning Ginoo kaya katamo. And syempre, we are distracted to worldly pursuits. Kayong busyness na po ning work tamo. Di ba po? Pig-pray tayo po yung work tamo, pero niyang tinta na pong work. Okay. Di ba po? And sometimes we cannot help it. Pero sometimes, and most of the time, we can do something about it. Di po? Na tayo po pagpabukas in simba, tayo po pa magpabukas in kaya katama pong ministry na tingwanan tao po king Ginoo. And we have fear and doubt. Minsan naman makanini na willing na ka man mag-serve, willing na ka man pong mag-answer. Pero feeling mo, di naman ako magaling. Di ba po? Di ko kaya. O kaya, di naman ako qualified. Na po? Katulad na po retang servants na mag-invite ka retang good and bad people. Ne po, minsan feeling tama po super bad tana or marok tana pong tao para etamo po deserve. Ne po. Pero God is gracious. Ne po. We do not deserve it. Totoo naman pong we do not deserve to be in God's kingdom. Ne po. Alipa mo po itang ministry. We do not deserve na i-accept tayo dahil king kasalanan tamo. But, God wants us to enjoy Him. Amen po ba? Ayan. So, God does not call the qualified. Metong puking pangako ng Lord kaya katamo. God does not call the qualified. He qualifies the called. What He wants is your availability. Cliche as it sounds po, pero your availability matters. Ne po? Kaya kung susunod ka sa Panginoon, gawin mo na ngayon. Ne po? Katulad napin ni kaya katama pong favorite na kanta, kung hindi ngayon, kailan pa? Ne po? And, kani naman po, the chosen few, nung akakita mo po, nung ikayan tayo po itang title na Many are called, but few are chosen. Bala mo po, atin niyo pong pipilinan ng kaya katama pong ginune, na ay reta mo palang chosen people, retang burina, king salvation, or king metong ministry, pilila mo po pala, retang burinang Lord. Ali po makanita niya po, nung akit tayo po yung buong story na ini, God calls everyone, paulit-ulit, kinol na katamong Lord, ne po.
Pero, reta mong maging chosen, reta mong mipunta kitang kingdom of God, are the ones who answered the call. Ne po? And meto niya pong reflection ito, na God's calling is made available for everyone, but only few responded, and they are considered chosen. So ito po palang maging chosen tao po, somehow it's our choice. Ne po? Na somehow, etamo po maging chosen king metong a field, nung etamo po tinanggap ketang work na ita. Ne po? And it makes sense. And metong po kareta pong chosen few na atyo po kening kingdom of God, kening wedding feast na ini. Di ba po ating pong verse na sabi na, there was a man, ating metong atawo na ali makapambihis kasal. Aliya po pangkasalan in kayang clothes. At metong pong explanation kanita is that kapag niyang pong mag-invite niyo po in king, ketang parable na po na ita, he invited the good and bad. At edaman po in-expecta, ala pong mag-expect, na po in-expect ng king, na po in-expect ng servants, na po in-expect ng tao, na mag-invite niya po karetang good and bad people, karetang makasalanan na tao. No one expected it. Kaya mag-ready po in king. Now, once na ating linob kining wedding feast na ini, give them clothes. Ne po? Give them wedding garments na akma kining event na ini. At makanito mo rin po kaya katamo, kaya po sabi ko po na he qualifies the called. Once you answered the call, once you chose to be God's follower, God will qualify you to be one of His followers. You cannot speak properly, but God will qualify you. Ne po? You're not talented, but God will qualify you to do some other things. Ne po? And maging chosen tamo po, katulad na po ng kanta tamo niyang King Pao po, we are a chosen generation when we respond to God's call. Okay, so, what can we learn? Ne po? Mumuna pong dili katang wedding garments, it represents itang righteousness ng Lord kaya katamo. And what can we learn from it? Sabi Kenny, no qualifications are necessary, but God will qualify you. Aliya mo po, retang qualifications na po or standards na po ng human, alila po mag-matter, ne po? It doesn't matter what our starting point is, who we are by nature, and what our background is, what talents we do or do not have, what knowledge we have, or what our circumstances are. It doesn't matter, ne po? Because God will qualify you, just make yourself available. That's the answer, ne po? At sabi na po Kenny, wedding garments is the righteousness of Christ. And unless we have it, unless nasusulod tayo po in garment na in piblas na niready na pong Lord kaya katamo, etamo po deserve to be in His kingdom. Katulad na po nitang metong aman na ita, pelayasan de po ne po, na tinay de po and pelayasan de. Katulad na rin po nita, minsan po kaya katamo pong Christians, although we accepted God's call, atin tamo pa rin pong susulod na mabayat kaya katamo. Atin tamo pa rin pong susulod na makakarok kaya katamo at king pamilya tamo. Atin tamo pa pong susulod kasalanan, ne po. At alin naman po one-time event, ining pa mag-cleanse ng Lord kaya katamo. Diba? It's a lifetime process na pamag-learn tamo on how to follow Him. Sabi, ikatang man nita, the man desired to be in His kingdom. Katulad po, kaya katawang pong leaders na ng church na po, we desire to be in His kingdom.
Pero, we do not follow nung nanuman itang kaburyan na ning Ginoo kaya katamo. Sometimes we wanted to do our own way. Niya po. And katulad na po nitang manita, we do not deserve to be in His kingdom. And eventually, at the last days po, tamo po kaya be, karetang maging chosen people na po niya po. So it is a challenge for us. Sabi Kenny, many are called, few are chosen. Pero mas masakit ya po ini po. Many are called, some are frozen. Di ba po? Minsan, nilalamig na tayo po. Katulad na po nitang Revelations 2:4, tinalikuran mo na ang iyong pag-ibig sa akin. Mukhang nanlalamig ka na sa akin. Sabi na po ning Ginoo kaya katamo. So it is a wake-up call. Kaya katamo na if we consider ourselves not deserving, if we consider ourselves cold, kaya katamo pong pananampalataya, at minsan frozen, itang talagang manginig ta na kasi malawat ta na king Ginoo, this is a call from God na lumapit tamo kaya, na mag-attend tamo, ketang invitation na po. So God is gracious na po. God is true to His promise na He will never leave us nor forsake us. Dahil hanggang ngayon, di niya pa rin tayo sinusukuan. Kahit frozen ta na, kahit magkaroon ta ng frostbites, He still invites us to be with Him in His kingdom. So bilang panauli po, burike pong i-share ining story ko po, ining testimony story ko po in answering God's call. And in answering God's call to be in this ministry. So baliyungan po na anak ko pong pastor at anak ko mo rin pong bisang magjokonesa, po, imama ko po. Ingawas niyo po kaya frustrated deaconess po kasi talagang buring-buri na po talaga kanita. At hanggang ngayon naman po. So buong biya ko po at ko po kening church. So nung nanuman po ng akakit king church, good or bad, may expose ko ngan po. At katulad napin po nining sinabi ko po nantin, matugol yung pong part in kaya katamong church, po. Dahil anak ko pa mo po, tuturwanan nyo na ako pong Jesus loves me, this I know. Po. And itang assurance na kahit na naman pong gawan ko, po, kahit na naman pong pagkakamali or pagtalikod ketang call na pong Lord, Jesus still loves me. And kaya dadala ko po ngini hanggang ngini pong worker ko. Ing biya po King Harris, masakit ya po. Masaya at masakit at yung pong panahon na mag-doubt ko if pinili na ako po ba talagang Lord para maging diakonesa o kaya pinilit ko mo po na po. And dakala pong questions retang atsuka na ako during that time. And pero reta pong makalitang panamdam po pala during my Harris days. Teaser la pa mo po pala ning ngening maging worker na ako po po. Kapag po pala tiyong naka po destino, mas masaya ka po po. Akakit yun na po karing workers ko po. Ayan, mas masaya kayo po. Ali katulad na po ning Harris na masaya kayo po. Pero, mas masakit mo rin po pala na magdestino ka, na maging diakonesa na ka talaga. Mas dakal pong doubts. Ngayon pong tsunakapuking ministry. Pero kalupa na po ning kaya katao pong teksto. God will qualify you. At ito po yung panghawakan ko, I am called and I am chosen. Burike pong i-share kaya kayo ining letter ko po king CDS, po.
Niyan pong bisa ako pong makomission as a full-pledged deaconess. Kapag po kasi kayari yung pong may graduate king hari, sa ting kayo pong 1-year probation. Kaya pong 1-year probation na ita, bala mo apin po itang observe. I-observe na kayo po nung okay kayo ba king ministry, agyo mo ba yung ministry, makanita. At king part ko naman po, as a deaconess that time, pag probationary period po, apin po itong time na ating kayo pong panahon para misip nung ituloy po ba in pamaging diakonesa. Ne po. So, ini po yung metong ketang portion na nitang letter ko. Sabi ko, I believe that I am called in the deaconess ministry and surpass probationary period by God's grace. I would like to be commissioned during the Pampanga, Philippine Annual Conference. I believe this is just the beginning of a more fruitful and effective ministry that will glorify God. I'm still saying yes to what He wants me to be, and there is no turning back. So, metong po kining reflection ko po, king pa maging chosen. Sabi na po Kenny, you cannot consider yourself chosen if you're not living your purpose. Kasakit po we are made for a purpose. And maybe we are lost ngayon pong sometimes in our lives po. We are lost kasi we are not living our purpose. But, sabi na po Kenny, many are called, but few are chosen. Many are called, kaya pong salvation na sasabihan na po ng ginukiyakatam. Many are called to separate their lives fully kening mundo, kening worldly things. Many are called kening serbisyo. King pa mag-serve po king Ginoo at karing kapara ng tao. But few are chosen. At ini po yung evidences na chosen ka. You are saved. Balo mo yung sarili mo na you are saved. And you are separated para king Ginoo. And you are committed. So, akakit tayo po yung pamaging chosen tao po. King metong nga makanyan. When you are separated from worldly things and when you are committed to do His will. Alingan po ikatamo ating calling para maging diakonesa, para maging pastor, kasi po kasya yung Sunday. Baka po aldoldo ta na pong sisimba para mo po makapag-speak tamo po kening arap nepo. And alingan po, ganaganay katamo ating specific na dapat mag-diakonesa kayo, itamo po yung calling. Pero ating tamo pong call na Iting tao pong call na make disciples, go and make disciples, ne po. And that's the general call for the Christians. So church, we have a calling. The thing that determines whether or not we are chosen is how we respond to the calling. God still and will always call you until you accept that you are one of the few who are chosen. Kalaguna po niyan ne po. Eya po tutok ng Ginoo na mamawas king kaya katao pong king kaya katao pong church until we accept na metong tao po karetang buri na pong maging chosen people. At ini po yung challenge kaya katamo ngeni. Katulad na po ng binasa ko po nandin, we are invited to spend eternity with God. And may bonus pa. To live the rest of our lives on earth enjoying the benefits of being a follower of God, of being a beloved child. Ingkutang po kaya katamo, will you accept God's invitation in your life? Katulad na po nitang letter ko po, let's still say yes. In Jesus' name, Amen.
Good morning po. So ngayon pong buri tayo pong i-recognize kaya katama pong guest preacher. So can we please ask our church council chairperson, our worship committee president, and our deaconess pastor to join in presenting this certificate of appreciation to Deaconess Esther Joy G. Baez for blessing our congregation with the powerful and inspirational preaching of the gospel of Jesus Christ during the celebration of Harris Sunday, given this 15th day of October 2023, signed by our Church Council Chairperson, Mr. Jerson S. Manity, our Worship Committee President, Ms. Karen Shane P. Fajardo, our Pastor, Reverend Victor Raimundo, and our CE Deaconess, Cheryl Joyce A. Bondoc. Let's give her a warm of applause po. Talakatamo po. Sa sandaling ito, aming Diyos, patuloy naming naririnig ang pagtawag mo sa amin. Kahit kailan hindi mo kami sinukuan. Kahit na, Panginoon Diyos, patuloy kaming tumatalikod sa iyo. Kahit na, Panginoon Diyos, madalas kaming nakakagawa ng mga bagay na hindi karapat-dapat sa iyong paningin.
kahit na madalas, Panginoon Diyos, tinitingnan namin ang aming sarili na masigit kami kaysa sa iba. Hindi mo kami iniwan. Hindi ka sumuko sa amin. Dahil mayroon kang inihandang piging. Inihandang buhay na punong-puno ng kagalakan. Punong-puno, Panginoong Diyos, ng mga masaganang pagpapala sa buhay. Hindi ka huminto dahil yon ang nais mo sa bawat isa. At kami naman, Panginoon Diyos, na narito, naniniwala kami ay pinili. Naniniwala kami, Panginoon Diyos, na tunay nga kami ay inyong binigyang lugar sa iyong kaharian dahil tumugon kami sa tawag mo at sa bawat araw, Panginoon, na kami inyong tinatawag. Hindi man kami karapat-dapat, subalit itinuring mo kaming matuwid dahil sa tugon namin sa iyong biyayang nagliligtas, sa iyong biyayang nagpapatawad, at sa iyong biyayang punong-puno ng pagmamahal sa amin. Narito po, Panginoon Diyos, ang inyong mga anak. Lumapit, nakatayo, nakaluhod, nakaupo, nananalangin, kasama ng aming mga kapatiran na nasa ibang bansa. Aming mga kapatid na nasa kanyang tahanan na hindi kayang makarating dito. Dinidinig mo po ang sigaw ng aming puso. Dinidinig mo po, Panginoon Diyos, ang bawat titik na binabanggit ng aming puso't isipan ngayon. Naniniwala ako, Panginoon, natutugunin mo ang aming mga panalangin. Sapagkat ikaw ang saganang magbigay sa bawat kumakatok, kumahanap at humihingi sa iyo. Yes, Lord, hindi lang ito. Nais naming lumapit sa iyo, Panginoong Diyos, ngayon kung paano mo kami tinawag ay gamitin mo kami. Upang kami naman ang magiging instrumento mo na invite din namin, Panginoon Diyos, higit sa lahat ang mahal namin sa buhay. Kung nararanasan namin, Panginoon Diyos, ang piging na inyong inihanda sa bawat kami nagkakatipon, nais namin silang makasama. Yes, Lord, mag-reveal ka po ng name sa kanya ngayon upang sa kanyang pag-uwi, upang sa kanyang pagpunta sa kanyang trabaho, sa kanyang tahanan, ay siya namang gagamin mong instrumento, Panginoon, upang akayin, upang dalhin ang isang kaluluwang punong-puno ng kapagalan at bibigyan mo ng kapahingahan kasama, Panginoon Diyos, ng aming mga mahal sa buhay. Minsan mismo, Panginoon Diyos, sa loob ng aming tahanan, nakakalimutan naming sila'y aming dalhin sa iyong paanan. Kapahayagan ng aming pagmamahal sa kanila. Yes, Lord, salamat po sa pagsama-sami naming pananambahan sa oras na ito. Kasama, Panginoong Diyos, ng aming pasasalamat sapagkat biniyayaan mo kami, Panginoon Diyos, ng isang tagapagsalita sa katauhan ni Deaconess Esther. Pagpalain mo siya, Panginoon Diyos, kung paanong biniyayaan mo siya ng kahusayan upang magpahayag ng iyong mabuting balita. Pagpalain mong higit sa lahat, Panginoon Diyos, ang kanyang mga plano, ang desire ng kanyang puso, kasama, Panginoon Diyos, ng kanyang pagnanais na makapaglingkod sa iyo ng tapat.
Pagpalain mo po siya kasama ng kanyang buong sambahayan, ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Kung paano namin, Panginoon Diyos, naranasan ang masaganang pagpapala sa pamagitan ng mensahe niya sa amin, kami rin naman, Panginoon Diyos, dinadalangin namin siya upang pagpalain mo din, Panginoon, ng siksik, liglig at umaapaw kasama ng kanyang buong sambahayan. Kami naman, Panginoon Diyos, na narito, uuwi kami, Panginoon, punong-puno kami ng kagalakan. Uuwi kami, Panginoon Diyos, na tumutugon sa iyong tawag. Uuwi kami at pansamantalang maghihiwalay, maghari sa amin ang pagmamahal at kagalakan sa aming puso. Lahat ng ito, Panginoon, aking inihiling at inaasahan na tatanggapin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amin agus kalama penat bus wana pamiyak ning Diyos keka kumikabus lalapit Ginoo kingarapan mo wasan buing sala ko king maladaya mo. Amen. Ang masaganang pagpapala ng Diyos Ama na may likha ng lahat, pinanggagalingan ng buhay at kalakasan, pagpapatawad at pagmamahal kasama ng pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo at ang walang hanggang patnubay ng banal na Espiritu upang sa ating paghayo ay madatnan tayong naglilingkod sapagkat tumugon tayo sa kanyang tawag para sa isang buhay na banal, ngayon hanggang sa magpawalang hanggan. Amen.